na, dali. Eto na nga! Eto na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! Hello mga kabi, dito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mamaloy! Ito naman po si Josa Poco. At ito naman po si Papa Osin OG Distro. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ayan! I-chika mo na! Dali. La 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 la, ichichika na namin dali. Ay, ang init ng mga balita ngayon, Ay, no? ako, mukhang masusolusyonan na ang baha ng Maynila. No? Bakit? Ay, di ba nga nag-volunteer na si Mr. Ramon Ang? Oo nga. Diba? Tutulong siya. Mangunguna na siya para masusolusyonan. Wala raw gagastusin ng gobyerno. Oo. Ay, Sa kanya lahat, kaya meron ngang lumalabas. Natatakbo ba sa 2028 bilang presidente? Si Ramon Ang. Oo. Ang tanong Ano? na dapat niyang sagutin ay kung tatakbo siya. Pero sa totoo lang, si Mr. Ramon Ang, no, the last time I talked to him, Wow! You talked? in my dreams. Ha? Sana nakakausap ng mga bigating tao. Pero parang kasi di ba dun sa interview sa kanya, parang marami din yata nagsisisi sa kanya pag may baha dahil dun sa yung mga infrastructure ng ng San Miguel, di ba? Correct. Oo. So parang kaysa sisihin siya o sige gagawan pa na ng paraan, di ba? Gano'n naman talaga ang buhay, no? Lalo na kung nagkakaedad na tayo, na tumatanda na tayo, di ba? Kahit si Mr. Ramon Ang siguro yung legacy ang gusto niyang iwan na hindi siya makakalimutan ng mga tao ay yung flood control project na hindi babayaran ng gobyerno, kundi siya mismo ang may bigay sa taong bayan. Sana all, no? Kasi yung iba kasi binubulsa. Ha? Sino? Siyempre, yung mga may bulsa. Ha? Diba? And speaking of Ramon Ang, oo, nag-declare na ba? Martial law. Ha? Ano ba ito? Martial law declaration mo. Nag-declare na ba si Atasha Mulak? I mean, nag-announce na ba sila na yes, we're together, we're on, kami ng anak ni Ramon Ang. Bunsong anak, din si Jacob Ang. Oo. Eh di ba na-corner din ng press si Mr. Ramon Ang na kalungatapol doon? Ang alam nga niya, friends daw yung si Atasha tsaka si Jacob Ang. Abangan natin, di ba? Tsaka yan, nag-ano na sila, di ba? Nakita-kita na sila ni Naaga. Ay, umatan daw ng dinner ng mga mulak. Present daw si Jacob Ang. Baka advance, birthday celebration ni Aga. Ay, kailan Kasi ba August birthday? 12. August 12 si Aga. Ka-birthday niya si Ate Gay. Ang galing mo talaga sa mga birthday na yun, hindi mo nakakalimutan. Alala na Sa dami ng magkaka-birthday. artista. Diba? Ayan, anyway, happy birthday, Aga. Yes! Yan ba meron ng shorta? Sino? Si Andres. Bisaya. Andres Bisaya. Bonifacio. Hindi. Mula! Hindi mo merong Ash dress. Oo nga na, yung love team nga nila, si Ashtin. Andres at saka Ashtin. Love team lang ba yun? O na? Seryosohan na. Ay, ikaw ang dapat tanungin dyan. Alam mo naman, ikaw Alam mo pag mga authority. pag mga bata, masyado sa inyo dapat yan. Ha? Pag mga Nobabilia. Ha? May jowa si Tita Nova? Ayan na nga, ayan nakikita ko na nga dito. Ang sweet-sweet ng Ash dress. Malay mo naman sila, no? Tamo halatang wala tayong update doon. Ha? Oo nga Oo. Pero hindi kasi naman na hindi pa rin talaga inaamin at saka I think professional yung kanilang partnership. Bakit ba negosyo nila, Mama Loy? Gaga, partnership, yung love team. Oo. Ito naman, Mama Loy. Ayaw Kanina ka pa sa vlog. Ayos yung Mama Loy. Hindi naayos. Ha? So ako pa talaga yung may kasalanan. O Tagalogin mo. Ba't kami ni nanay nagkakaintindihan? Kaloka to si Diyos. Baka ako yung may mali. Ay, nakayaw ko si Ha? Diyos sa Ngayon lang yan na-realize.
Hindi ka rumampa ka nga muna doon sa iyo. Fly home, you're the reason I believe. Ayan. Ano masaya na ba kayo? Ayan, Uy, may mga pahulugan pong malo. Hulog. Yung mga hulugang kumot, banig, ito si John. Sa maniningil na siya. Hulog. At saka yung payong, di ba? Bigay lamang ito sa akin. Hindi ko alam kung costume ito o talagang damit na casual. Sinuot ko naman. Ayaw mo na. Minsan nga talagang hindi talaga namin alam kung bakit sinusuot mo yun. Tapos nagsasayaw ka na parang tama yung steps pero parang anyway, alam mo kung ano, no? Parang gusto ko ipa-date ito kay Ivana Alawi. Okay, sige, Tito OG. Yung sa akin say no niya, Tito OG. Oo, pero yung lang, wala lang yung can say no, pero ang mga katumbas, hindi yung mga mamimili ka ng mga sapatos, ng mga damit, ng mga kung anong gusto mo, cellphone, ganyan. Papipiliin ka lang ng lalaki. Ay! Sino yung mga gusto mong makasama sa paglilinis ng simbahan sa Lene? Ha? Grabe, Tito OG. Alam mo na, parang hindi niya kailangan mamili. Kasi sabay-sabay niya yung pinaglilinis eh. Oo nga, minsan pinagbubuhat pa ng malalaking kahoy. Tinuturo ako sila ng kabutihan, Tito OG. Kayo naman, huwag niyo namang bigyan ng kahulugan. Oo nga, ano naman yan kaya naman daanin yan sa maboteng usap. Yes. At saka ma-jollibing usapan, di ba? Ay, teka lang, ngayon pag-usapan natin si Ivana. Nababash ngayon na si Ivana dun sa kanyang latest vlog with Quentin. Ay, anak ni Candy Pangilinan. Yung kasama si Miss Candy Pangilinan. Bakit? What about? Kasi yung iba nagkokomento na ini-spoil, na ayaw daw ng cellphone, ipinipilit niya yung cellphone. Kasi nga, lumabas nga dun sa vlog niya na nag-can't say no challenge sila. Kung ano ituro ni Quentin. Oo, kung ano yung ituro ni Quentin. Kaso nga, sinasabi ng iba, si Ivana yung nagsasuggest kung ano yung mga suggestion niya na bilhin ni Quentin. Kung parang hindi kay Quentin ang gagaling yung mga gusto niya. Oo. Pero minsan nga na doon sa vlog, napansin ng mga tao na minsan si Miss Candy na yung nagno-no. Diba? Bawa yung sa dami yung sapatos. So, ang dami naman din mga caterpillar yung si Quentin, diba? Dalaw lang yung paa. Tapos yun nga, yung cellphone, nakakatakot na, baka ibagsak. Hindi daw alam iba na kung paano magbagsak ng cellphone si Quentin, diba? Minwestra pa ni Ivana na pag binagsak yung cellphone, matibay. Diba? So, samot-sari na yung mga reaction ng mga tao. Ay, ito nga na yung nasa sulat. Sabi ng isa, finally, I'm a sped teacher. To be honest, the more na ini-spoil sila, lalo na worst ang ugali. Sabi gano'n. As an awesome mom, I totally get it. Not all meltdowns need gadgets as solutions. Sometimes saying no is part of teaching boundaries. Kids, especially those on the spectrum, thrive with structure, not overindulgence. It's not about being strict, it's about being intentional. Sabi naman ng isa, right, there's a fine line between generosity and overstepping boundaries, especially when it comes to parenting choices. Content creators need to be mindful that not all gestures, no matter how well-intentioned, are appropriate for every context. Respecting a parent's decision, particularly around discipline and values like non-materialism, is crucial. Otherwise, it risks not only undermining the parent but also sending conflicting messages to the child. Kasi nga si Ivana naman dun sa vlog, di ba, very vocal na sinasabi niya na napasaya siya ni Quentin kasi nga, di ba, parang napasaya niya din kasi si Quentin, na i-share din niya yung blessing niya kay Quentin, di ba? Actually, kahit naman sinong vlogger, sinong content creator, hindi talaga nawawala yung mga negative comment o yung mga constructive criticism. Dahil kahit kami, dito, nagko-content kami, may kanya-kanya kaming content, nababash din naman kami, sinisitaring kami. Kung may bearing naman, kung may punto naman, talagang iisipin mo, oo nga, tama nga naman yung isang netizen. Lalo na kung nagpapakita ng concern, yung netizen. Hindi yung nango-okray na lang basta, porque siya yung nasa posisyon para magsalita. Katulad nito, may mga awesome parents, alam nilang patakbuhin yung kanilang
kanilang mga anak, hindi ba? Na hindi dapat ini-spoil. Kasi hindi porke binigay mo isang bagay, ay the whole time okay na sila. Yes. Hanggang kinabukasan, okay na sila, hindi. So, meron yung SPED teacher, ayan, nagsasalita. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, no? Yung kay Ivana, malinis naman ang intention. Yes. Gusto lang niya magpasaya ng tao. Yan lang yon. Siguro din, sa susunod, kahit naman ako, ito na lang gagawin ko next time. Okay, pag may makikipag-content ako sa some kid and mom or kid and dad, di ba? Aaralin ko muna. Makikipag-usap siguro ako sa SPED teacher or sa psychiatrist or sa pedia psychiatrist. Di ba? Para ano bang approach ang dapat kong gawin dito? Pag kasi po, mag-guess po ako. Siguro gano'n na lang. Pero na napanood ko yung vlog ni Ivana, very sensitive naman siya at saka curious. She always asks si Miss Candy kung, ganun po ba siya? Okay po bang ganito? Ganito, ang galing niyo po? Paano pong ginagawa niyo? Ganyan-ganyan. Correct. At saka siguro kung talagang bawal kay Quentin yung mga binili ni Ivana, I'm sure kahit na off-cam, sasabihin ni Miss Candy na, ay, cut natin yan. Hindi talaga pwede. Wag mong bili. Diba? Tsaka yung, tinan mo, meron daw mga, si Candy, no, kung itrato niya yung anak niya, parang magkaedad lang sila. Tama naman si Candy, no, na sinabi niya na, syempre, ini-imagine niya, paano kung siya yung mawala. Yes. Tapos, ang trato lang niya, parang little boy lang si Quentin. Yung parang bini-baby. Alam mo, kaya sa totoo lang, no, sobra akong believe kay Candy Pangilinan. Yes. Kasi sa workshop namin, sa OGDS acting workshop, sa kids, dahil namamangha na lang ako. 20 bata yan, napapasunod niya lahat. Ganon, ang galing nung niya. Tsaka kung tumatalak siya, nakikinig yung mga bata. Mas nakikinig pa nga yung mga bata sa kanya kaysa sa mga sariling parents yung iba. Kaya namamangharin yung mga parents eh. Nag-iba yung anak ko. Yung ganon, because of Candy. Kaya sabi ko, oh my God, hindi ko kaya yung ginagawa ni Candy sa mga, kung paano niyang kumbinsihin, pagalitan, utuin yung bata para lang sumunod sa mga task. At saka hindi lang acting ang natututunan nila doon, di ba? May character development. Yes. Marami kasi din mga activities na sinasalihan ng mga bata, gaya niyang acting workshop niyo, na beyond yung sa intention na na talent development. Correct. Pag magaling yung teacher, 'di ba? Pati yung discipline, 'di ba? Kaya dami-dami yung estudyante lagi. Diba? Ayan nga, meron kami susunod na workshop po ng kids. Ay, enroll niyo po yung mga anak niyo. Oo, mahusay yan si Candy, promise. Yes. Kasi alam mo kung bakit? Nanggaling siya sa anak niya. Correct. No? Kung kinakaya ni Candy, si Quentin, mas kaya niya itong mga batang to. Kaya sabi ko, my God, ang galing ni Candy, sobra. Kaya yung kay Ivana, ako sa totoo lang, naniniwala ako malinis yung intention ni Ivana doon, no? Kaya lang nga, yung iba, medyo parang ang feeling nila Ivana went overboard. Medyo lumabis. Pero siguro matututunan din yan ni Ivana sa mga susunod, hindi ba? Kasi kahit yung anak ni Katrina Halili, parang na-spoil din ni Ivana, hindi ba? Parang ang yata na doon si Katie yung nag-request ng cellphone. Dito kasi sa kay Quentin, parang several times niya nang natanong about the cellphone, nagno-no si Quentin. Pero in the end, binili pa rin niya. Kaya doon siguro nang gagaling iba na nag-spoil siya. Hindi dapat lahat daw ng awesome kids, binibigay lahat ang gusto. Si Mira, pag nandun kami sa Toys R Us, sabi ni Mama, clothes na lang daw, huwag na lang daw yan. Yung mga laruan. Pati kailangan namin pumunta sa department store para ibili siya ng clothes. Yes. I mean, may yung bata na ayaw niya ng laruan, okay. Dahil yun ang sabi ng mama niya. Obedient. Diba? Pero ang galing nga talaga ni Miss Candy magkasunod. Kaya nga naisip ko na, bakit ba hindi natin enroll si Josa doon para sumunod na si Josa sa mga baby boy? Matigas ang ulo nito eh. Kaya ni Miss Candy si Josa? Hindi naman siya SPED teacher eh. Mabilis siya eh. Sa mga batang, sa baby boys eh. Kaya SPED teacher Alam nyo, si Candy susuko sa akin dito, Oji. Pero kay Ivana, Diyos ko, matutuwa ang mga tao. Dahil marami nagsasabi, magkahawig daw kami. Ni Ivana.
Asa ba yung chinelas? Ikaw, hindi niya magkahamig kami. Ang dami nagsasabi, may hamig kami, ni Ivana. Huwag mo insultihin yung Ivana. Grabe kayo. At ayun na nga, Parang piling ko hindi maluluma dito si Miss Candy. Yes. kay Diyos. Parang hindi niya kakayanin si Diyos. Kaya nga baka siya mag-walk out sa akin. Pero siyang Ivana rin. Pero ang apelido niya lang. Ivana. Ivana lang. Oo. Ano ba kayo? Maganda ko nga, o Ivana, o. Tignan mo naman, wala ka nga narinig sa amin eh. Ikaw talaga nagsabi na maganda ka. Sa mga video ko, Tito Ogie, marami nagsasabi para doon si Ivana. Sa video call mo? Ha? Video call? Hindi sa mga video, sa mga vlog ko, parang uncoordinated daw ako ng Ivana. Ha? Ano ba? Talaga ba? Asan ba sabi. talaga yung pamana? Tingnan natin sa comment section ha, kung ano ha. Teka, huwag ka naman nandudura. Bakit? Yan na, mag-comment below kayo. Tingnan nyo kung kamukha nga ni Ivana o ni Ann Curtis. Ito nasa likod namin. Ayan yung mga picture ko, Tito Ogie. Yung mga pinagtabi ko yung picture namin ni Ivana. Kasi si Ivana may mga picture na naka-swimsuit. Pero nung nag-swimsuit ako, Tito Ogie, na-report ako. Bakit kayo? Napaka-unfair ng mundo. Ivana tapos yung isa, libag na. Ay, naku. At saka di ba may mga comment dito sa mga videos natin na ang ganda-ganda ni Diyos sa kinocompile niya, di ba? Tapos sinisend niya sa atin lahat. Uy, thank you talaga sa inyo. Naku, ewan ko sa'yo, Diyos. Uy, totoo naman yung mga sinasabi nila. Ay, teka lang. Sige ng mga comments. Ang dami nagko-comment na dapat daw yata ikaw yung maging manager ni Elias. Bakit? Dahil di ba nga nagkakagulo sila nung manager niya? Ang dami nagko-comment ngayon doon na kung magkakaroon daw ng ibang manager si Elias, sino daw? May poll pa nga na... Oo, di ba? Sino raw sa amin nung Kate ba yun? Oo. Oo. Hindi, sa totoo lang, Diyos ko, pagod na ako kasi mag-manage. Hindi, Diyos ko, syempre, pinanggalingan mo, Vice Ganda. Yes. Tapos Liza Soberano. Yes. Ngayon, mga ano na lang, kumbaga mga character actors yung ating minamanage. Meron din naman akong bandang minamanage, yung J. Heart and the Band. So, hindi naman masyadong masakit ang ulo ko. So, alam mo yun, yung kay Elias kasi iba kasi yun eh. Nanggaling siya dun sa, tinadtad siya ng trabaho. Tapos, nung umalis siya doon, dahil napapagod yung banta, so umiba ng manager. So, pumunta naman siya kay Beverly, pumikpik labad-laban. May bago na? Hindi yun, ito yung nakausap ko, di ba? Oo. Na maganda rin siya. Tapos na iintriga naman silang dalawa na baka meron silang lihim na relasyon, ganyan. Tapos umabot na sa demandahan na nakakaloka ng taon, di ba? Pagka ganyan, na madaming problema, dapat kung gusto mo siyang pumasok sa buhay mo, ayusin mo na yun. Dapat maayos yun kasi araw-araw halos may trabaho yung bata. Wala na rin pahinga. So pagka ganyan, siya mismo parang saan ba itong pera ko? Dahil siya mismo, umiinit ang ulo, wala nang pahinga, walang tulog. Diba? Parang hindi na niya na-enjoy yung pera. Dahil araw-araw na lang siya nagtatrabaho. Kaya tinan mo, kung mapapansin mo, nagdedemandahan na sila, pareho sila maglalabas ng pera. Oo. Kung para patunayan kung sino may katwiran. Tapos lumabas pa sa isang influencer na nagkasama raw di umano itong si Elias saka si Beverly sa hotel sa Marco Polo sa Cebu yata noong May 17. May ganyan pa na parang pinalalabas na meron silang sampingan. Meron something sa kanila. Sabi naman ni Beverly, masaya daw siya sa kanyang asawa. So hindi mo na talaga alam kung sino ang nagsasabi ng totoo at hindi. Diba? Tapos yan, sa dami ng problema nila, ipapasa mo pa sa akin. Ay, hindi naman. Alam mo, sa totoo lang, kung pagkakakitaan ko yan. Pero at the end of the day, ang importante pa rin sa akin, mental health ko. Dahil akala ng mga talents, sila lang ang may mental health. May mental health din ng mga managers. Na dapat naming tutukan, alagaan. Yes. Diba? Pero buti si Josanay, no? Kayang-kaya mo pa rin hanggang ngayon. Natitiis na lang ako, naaawa na lang. But in fairness sa Diyos, isa sa mga
mababait namin tayo. Yeah. Tsaka very, very honest. Oh, masunurin ba? Hindi ba narorong Hindi, very, very honest lang. Hindi yung ano lang. Very masunurin. Hindi ko pangako sa iyo. Ha? Kasi sasabihan mo, ayan ka na naman, may mga picture ka naman with the baby boy. Nagbago na ako ng kaunti dito, OG. Nagbago? Wala na kayo nakikita. Na hindi na-edit ng maganda. Pag magsushoot ng bola sa ring. Wala na, Tito OG. Nagbago na ako. Tapos na ba ang Liga season? Ay, hindi pa tapos. Ay, kita mo. Nakakaloka. Anyway, ayan. So sana magkaayos si Beverly at si Elias TV. Yes. Dahil mahirap yung ganyan kasi lalo na meron si Beverly na siya ang legit na dapat pinupuntahan, dapat nilalapitan ng mga kung sino man ang gustong kumuha kay Elias dahil siya ang legal na manager. Ayaw nga, Nay. Teka lang. Paano nga ba yung ganyan? Ikaw, manager ka eh. Sino nga bang nasa punto ngayon yan kung may kontrata? Ako, kunwari, ako, promoter ako ng pistahan. O producer ako. Pagka ganyan may problema, hindi na ako papasok. Ako, hindi ko nga muna kukunin si Elias. Kasi baka, hindi ko alam, baka biglang, alam mo, makancel yung show namin, tapos bayad na kami. Nagbayad na yung mga tao na manonood sa kanya, biglang nag-cancel. Kasi nadamay pati yung mga producer doon sa awayan ng manager at talent. Okay, ako mismo, mangangamba ko. O bakit ako susuong dito? Lalo na ngayon, may US tour si Elias. Eh, paano nga yun, Nay? Kung halimbawa, ang kausap ng promoter, yung manager. Pero yung talent, ayaw nang mag-perform kasi nga hindi sila bati ng manager. Yun nga, kaya lang may kontrata nga. Demandahan talaga yan. Kasi kung nakakontrata kasi kung nakakontrata sa akin si Josa, tapos si Josa parang lihim siyang nagkontrata o lihim siyang nakipag-negotiate sa isang promoter. Tapos biglang nakita namin, uy, bakit may billboard to? Bakit nasa poster si Josa? Tapos tinuloy pa rin ni Josa, ididimanda ko si Josa tsaka yung producer. Bakit kayo dumiretso kay Josa? Ako ang manager. So masalimuot. Kaya ako mismo, kunwari promoter ako. Ay nako, sandali, baka next week ko na lang kunin si Elias. Kesa madamay-damay pa yung pera ko na ipagpuproduce kay Elias. Nakakakabangay na sa promoter na, no? Kung di mo alam kung dadating yung talent. Yes. Yung artist. Yes. O hindi. Oo. Ay, nako. Kunyari kung OG na handle niyo si Elias, papayag ka kayo na gayong kadami yung kanyang mga Hindi. Pagpapahingayin ko yung bata. Kasi hindi naman siya makina nga, nagpapahinga rin, ano? Kalabaw nga, natutulog din. Ito araw-araw halos may trabaho. Pero Nay, teka lang, di ba usually yung mga talent mo, tinatanong mo kung tatanggapin nyo yung ano? Ako, ganon. Hindi kaya tinanggap ni Elias yung lahat ng... Wala namang problema yan. Kasi kung ang katwiran ni Elias ay strike while the iron is hot, okay yun. Basta kaya ng katawan niya, kaya ng mind niya. Di ba? Importante lang natutulog kayo. Mahirap yung ganyan kasi baka ang ending niya yung iba dahil hindi natulog kasi alam mo na merong inaano para manatiling gising, may ginagawa. So mahirap din kaya dapat talaga matulog. Oo, ha? So, ito pang isa na nakakaloka. Ang dami-dami na naman talagang fake news. Nakakaloka ito. Ano naman ngayon? Oo. Alam mo, feeling ko yung lumalabas kay Gerald Anderson ng Gigi Delana na may lihim sila ikinasal, pati si Gerald na meron daw anak kay RC Munoz, ganyan, kahit nga daw kay Gigi Delana meron din. Dahil dire-diretso sila dire-diretso sila naglalabas ng mga fake news kaya dapat ito nililinaw na rin ni Gerald Anderson na once and for all linawin niya na yung mga lumalabas na ito kasi although ako naman ay halata mo talagang peke. Alam mo, pag kinlik mo yung sa comment section, yung news na yan, dadalhin ka sa Shein, dadalhin ka sa Shopee. May mga ganun nga. Ay, nako. Clickbait lang, no? Oo. Pero dapat yan, mga ganyan, nire-report, Feeling ko tuloy, merong isang grupo na sumisira talaga kay Gerald. Dahil kahit si Ryan Agoncillo, nagawan din ng issue.
Yung kiss-kiss sa anak, di ba? Ito ng ending. Ipinatulfo daw si Ryan Agoncillo dahil nga doon sa kiss-kiss sa kanyang adopted na si Johan. Ha? Totoo ba yun? Tapos mapindot mo, pak! Dadaling ka na naman doon sa tindahan ng damit. Naranasan ko yan. Oo, kaya yung mga ganyan dapat i-report ninyo yan na nag-aasik ng fake news. Ang mahirap yan, Nay, okay lang yung dinadala ka sa ibang site. Paano kung virus? Oo. Diba? Diba? Kaya tsaka yung yung mga kino-quote yung mga artista, hindi naman nila sinabi. Diyos ko. Kaya pag mga ganyan, ay, ang dami-daming comment. Yung, alam mo, may engagement talaga. So, siguro nabubuhay ng loob yung page na yon, yung admin nun. Kaya gawa siya ng gawa ng ng mga fake news. Oo. Tsaka yung mga faceless, di ba? Yung boses lang. Diyos ko. Kaya naku, kayo magpapapaniwala sa ganyan. Correct. Doon lang talaga kayo sa mga, pag yan lumabas sa Inquirer, sa Philippine Star, sa Tribune, sa PEP, sa Kami, sa mga Rappler, yan, dito, di ba? Saka kayo maniwala. Correct. Oo. Otherwise, kami na magsasabi, isa nyo sa amin kung dapat bang paniwalaan yung mga fan pages na yun. Kasi nagpaparami lang talaga sila ng engagement. Tsaka nagpo-promote ng mga damit niya ako. Lagi ako nabibiktima sa ganun. Oo nga, biktima ka. Kasi yung damit mo ba't ganyan? Hindi ko alam kung sa'yo nagbigay nito eh. Isipin ko nga kung costume to sa India o... Ay, naku. Casual talaga siya. Nakakaloka ang mga balita ngayon, Tapos ito pa nga, Loy, So, iniintriga si Cam Chu tsaka si Kim Chu. Yung magkapatid, yung mag-sister. Oh, bakit? Na nag-unfollow daw sa isa't isa. Ha? Oh, anong totoo doon? Aba, hindi naman natin alam yan kung totoo yan. Kasi in the first place, nagpapaluhan ba talaga? O baka nakita lang nila. Pero alam mo naman, grabe yung eagle eyes. Tama. Ng mga netizen, Correct. Oo, ayan ang dapat na linawin din ni Cam Chu at ni Kim Chu. Kung sila ba ay may gap, sila ba ay talagang noon pa ay hindi na talaga nagpapaluhan sa IG. Para malinawan yan. Kasi syempre, at the end of the day, magkapatid pa rin. Oo nga. Kaso ando na naman tayo na yun. Talaga nagiging basihan na ngayon talaga kung friends kayo or enemies kayo is kung nagpa-follow kayo sa each other. Oo nga, di ba? Kami nga Tito Ogie magkakapatid, hindi nga kami nakapalo sa isa't isa. See? Oo. Minsan nga pag may GC kami, lalo na pag-ambagan, Diyos ko, nagli-leave the group talaga lahat. Iba talaga pag artista, talaga pag nag-unfollow, malaking issue yun. Ay, teka lang, Nay! Hinahanap ka ni RS nung birthday niya. Ay, oo nga, nag-birthday si RS. Alam mo naman, nandun ako. Okay. May invitation din sa akin sa concert ni Vice. August 8 and August 9. Yes. August 9, bumalik ako. Ito nga kami, August 9, nag-taping kami. Pero anong petsa na? 2:20 na naman. Ano oras ako umuwi? Anyway, so gabi na ako umuwi, di ba? So, ayun, umattend ako ng kasal ni Benjo Leoncio, yung Artista Academy, at ni Maring Hazel sa Marco Polo, sa Cebu. Tapos, ayan, nakasama ko pa si Mark Newman, yung nanalo naman sa Artista Academy nung kanyang batch. Yun. Tapos, si Mala Church kami kinabukasan. Tapos, meron kami black screening. Yes. Ni Mami Pai, ang Gaucho family. Yes. At saka si Mami Rosalia Pacanya. Ang nagbigay ng black screening sa SM Cebu. Oo, tapos yun na nga, 'di ba? Hanggang sa gabihin na kami. Correct. Pero ang haba na nung sinabi mo na, batiin mo muna si RS. Happy birthday, RS. Happy birthday, RS. Sa susunod naman tayo lumabas, RS. Ingit mo kami, ha? Di ba? Andun din si Miss Aiko. Present din doon. Siyempre, si Sam Bersosa. At saka si Aiko. At saka si Rian Ramos andun din. Di ba? At ang taray ni SB. Yes! Niregaluhan ng Tesla. Ay! Si RS. Wow! Ayan, Taray! Iniregalo na lang, Tito Ogie. That's 18M. Wow!
Tatay, ha? Saya naman. Congratulations sa RS. Happy At syempre, birthday! happy birthday. Mahal na mahal kita, kumari po. We love you, RS. Ayan, ha? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Mga nanonood sa amin, hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click lang yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan niyo po yung ating episode, ganun meron kayong komento sa lahat ng aming chika, comment below, click the like button, huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag kilik yan kayong una-una manonotify na meron kaming latest update, ha? Siyempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel to. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At syempre, yung mga nice pong magpagawa ng mga condo nila at mga bahay nila, andyan po ang La Vida Creatives ni Mama Loy at ang aking mga angels para maging katuwang po ninyo sa inyong mga dream homes. Ayan. And thank you so much to NB Skin Beauty and Wellness Center for our skin, face, body, and wellness. Nandiyan po sila sa Mother Ignacia, tapat po ng ABS-CBN. Sa ground floor lang po ng Grandia Place para sa inyong mga drips, mga facials, at iba pong mga treatments. Yan, dyan po kami ni Nanay. NV. NV, oh. Yan yung nag-acne scar revision sa akin, Nay, tsaka yung aking, Jotox. Kaya pala si Josa gusto niya magpa-botox daw ng kanyang wrinkles. Oh! See you soon. Angelo, pwede ba yan? Ha? O, dahil habang suot ko itong Ideal Vision, andyan kami ni Mama Loy, Magno-New York muna kami. Wow! At pupunta muna namin ang ating kumaring si Maring Rose Santos. Yes! Ng White House Cares, no? Yes! Na tumatanggap ng mga NCLEX passers na mga nurses na gusto magtrabaho sa New York, di ba? Yes, Nay? oo. Eto, So, dahil pupunta tayo dyan para personal tayong makasama ang mga manonood ng How to Get Away from My Toxic Family sa August 22, sa MJR Sterling Heights, Michigan. 7 o'clock po, mag-start ang screening, okay? $45 po ang tickets. Ayan. At syempre, dito wala kami pero Diyos ko, mararamdaman nyo kami dyan. August 23 naman, 2:30 p.m. Oo. Sa Paramus, New Jersey. Sa Westfield Garden Estate Plaza 15, Theater 6. Iyo? Para sa private screening ng 2:30 p.m. Pero wala po kami dyan. Nandun kami kasi sa San Diego. Oh! Oo. Sa Regal Cinemas, Rancho del Rey, Chula Vista, 1025 Tierra del Rey. Yeah. Ayan. Sa Auditorium 8 sa August 23, 2 p.m. Ayan. Nandiyan po kami ni Mama Loy. Yes! Oo, At may meet and greet tayo dyan. Oh! Oo, See you po! Ayan po yung tickets kung saan mabibili. Ayan. Sa August 24 naman, ayan, ganap na 5 p.m. ay nasa Bal Theater kami sa San Leandro, California, dyan sa Sanfo. Wow! Ayan, at 4 p.m. Okay? Ayan. For tickets, ayan naman po, dyan kayo. Yan. Tutungo para sa inyong tickets. Okay? Sa September 6 naman, wala naman po kami dyan ni Mama Loy. Pero may screening po dyan sa Look Cinema, Tyson's Corner, 1667 Silver Hill, Dr. McLean, Virginia, Wow. California. September 6 po ito, 5:30 p.m. Ayan po para sa inyong mga tickets reservation, Yes. Maraming salamat sa mga sponsors natin. Una na dyan yung White House Care. Yes, thank you Okay. po, Miss Ayan. Rose. At still showing po dito sa Pilipinas ang How to Get Away from My Toxic Family. May mga black screening pa nga. Diba? May Diyos mga ko, mama maraming pa. salamat. Maraming salamat kay Mami Pai Gauchua at Daddy Dodong Gauchua Yes, sa SM thank you Cebu. po. At dito naman, 2 black screening din ang ibinigay ng Megacom Electrical and Construction Supply Thank dyan you sa po. Commonwealth na may mga murang bilihin ng construction supplies. Yes. Ayan yung mga kaibigan ko si Tita Shirley, Tita Ruby at Tita Lita. Maraming salamat. Thank you. I love you. Yes. Salamat Ayan. At syempre pa marami pa. Pati yung mga supporters si Sancho. Humahabol din ng black screening. Yes. Now on its second week, di ba? Yes. Thank you so much At Josa? Ayan, after niyo po mapanood itong aming showbiz update, ay mag-follow din po kayo, mag-subscribe sa aking YouTube channel at sa aking mga social media account. And syempre, hindi kami nakakangiti ng garning ngayon kung hindi dahil Garni. sa Parang karne lang kay Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile. Yes, Doc JC, Maraming Sarah. salamat.
Ayan. At Thank you so much sa hair mo. Sa aking hair, sa Headway Bella Salon. Yes. Na Wow. laging kinokomenta na bagay daw sa akin. Kaya hindi mo makuha yung gupit ni Daniel. Ayan. Oo, ha? At Parang syempre, nakuha naman na yung gupet, pero yung itsura talaga eh. Yan nga. Oo. Hindi gandahan. Ang kinalabasan. at syempre pa, ang aking panayan pa rin kay River Joseph. Yes. Ayan. Yung kanyang pagtatapat dyan kung bakit ayaw niyang iwan ang nanay niya. Ay, ang Oo, sweet. oo. Ay, nako. At kung bakit ayaw siyang pag-artistahin ng nanay niya. Sa OGDS Inspires po yan, ha? At syempre pa, ito pa rin po niyang lingkod, Papa O si OGDS na lagi niyo sasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, ha? Tuwing umaga, wag na wag po tayong makakalimot. Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi inyong inihirit sa amin? Ayan. Ichika mo na, dali! La 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 la. Ichika mo na, dali! La 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 la. Ichika mo na, dali! Ito, audio mo nga pala papanoorin na kay River. So, naitanong mo ba doon kung bakit ano? Wala na sila ni Julian San Jose. River yun! Sorry, River. Hindi yung PBB. Oo. May napag-usapan ba kayo doon tungkol sa kanyang laging trending na buko? Lagi na ang buko. Oo, nandoon yun. Yung bakit siya tinawag na Lapel King. Oo. Oy, pero yung trending na bida, Diyosa, hindi mo naman binabanggit. Oo nga. Hindi tuloy tayo natatawag ni Direk Coco. Oo. Hoy, Mama Loy, wala kang ebidensya ha. Wala kang ebidensya. Huwag mo pagbibintangan ng ganyan. Sabi hawak na. Ayun, oh. Ayan, ayun o. May ebidensya naman pala. Bidansya, di ba? Bida, dishwashing, di ba? Direk Coco yan, hello. Kaya pala gumanda yung kutis mo ngayon, ano? Ginamit mo ba? Oo. Ay, titiwa, kasing kinis na ng plato. Ay, pero talaga naman, pag ginamit mo ang Bida dishwashing, talagang malasot-la sa balat. Hindi ka, pag ginano mo yung plato, tumutunog. Oo, Kumikislap-kislap. Oo, di ba? Oo, Ganunin mo, ganunin mo. Saan? Ganyan? Eh. Pero hindi naman. Uy, makinis yan. Sabi mo, gano'n nilang yung plato, ginanon mo At yung... ito, pag ginanyan mo yan, amoy kalamansi. Oo, dahil may bida. Amoy igit.